Sir, anong masasabi niyo sa mga kasong nakasampa sa inyo? Iisang tanong ng mga reporter sa harap ng isang kilalang CEO ng logistic company. No comment. I'm sorry. Hirap sa paglalakad si Barry habang sinasalubong ng mga mikropono at kamera ng tumpok ng media sa harap ng building ng kanilang kumpanya. Nakasuot pa ng sunglasses ang binata. Nangingibabaw rin ang tunog ng pagkuha sa kanya ng litrato. Hanggang sa matisod si Barry at tuluyang madapa. Natigilan naman ang lahat at napatitig sa kanya. Isang kamera pa rin ang tumutok sa kanya kahit na nakalugmok na siya sa sahig. Si Barry Miguel Crisostomo ay halos perpekto sa anyo at yaman. Noong nakaraang taon lang ay nangunguna ang kumpanya nila pagdating sa negosyo. Ngunit nasasangkot ngayon sa gulo ang 30 anyos na may-ari ng Pinoy Cargo Express Company. Kasalukuyan siyang nahaharap sa maraming kaso matapos lumabas ang maraming problema tungkol sa proseso ng pagde-deliver ng packages mula sa iba't ibang bansa at ilang nagrereklamong mga empleyado. Karamihan sa reklamo sa kumpanya niya ay sira na ang mga cargo pag dumating sa customer. O kaya naman ay kulang na ang produkto bago matanggap ng mga ito. Dahilan para makaladkad ang pangalan ng kanilang kumpanya sa iskandalo. Get away from my brother! Sigaw ni Sheena sa mga reporter. Are you okay, kuya? Si Sheena ang nakababatang kapatid ni Barry at co-owner ng kumpanya. Pareho silang naghirap na itaguyod ang Pinoy Cargo Express Company na iniwan ng mga namayapang mga magulang buhat sa biglaang aksidente. Mula sa pagkakadapa ay tinulungan si Barry ng kapatid na tumayo. Sapo-sapo ng binata ang pisngi na may gasgas. Miss Sheena, anong masasabi niyo sa patong-patong na kasong nakasampa sa kuya mo? Patuloy ng reporter nang lumapit sa kanya. Halos tumama na sa mukha nilang magkapatid ang mikropono. Abogado na namin ang bahala sa lahat. Tugon ni Sheena. Iginiya na nito si Barry para maglakad papasok sa building ng PCEC main office sa Manila. Halos mabangga nila ang mga reporters para makausad sa daan. Sir, ayos lang po kayo? Tanong ng sekretaryong sigab pagpasok nila sa kumpanya. Isa ito sa naiwang empleyado sa kanila. Halos lahat ng employee sa Pinoy Cargo Express Company ay umalis na. At may 20 na lamang ang tapat na nagseserbisyo sa kanila. Please get him some ice, Gab, para sa pamamaga ng nguso niya. Utos ni Sheena, agad naman itong tumanima. Inalalayan nito ang kapatid na umupo sa isang silya sa lobby. Sit here, kuya. Napatingin naman si Barry sa mga empleyadong pinanood siya. What now? Back to work! Singhal niya. Kaya lang, nakaramdam ng kirot ang tila nangangapal ng nguso niya. Sir, with all due respect, wala na po kami maisagot sa email sa telephone calls galing sa mga galit na OFWs. Pati na rin sa mga consignee nila dito sa Pilipinas. Sagot ni June na head ng Customer Service Department. Problemadong sinapo ni Barry ang ulo. Inabot sa kanya ng kababalik lang na sikabang ice pack. Go back to your department at mag-explain kayo sa lahat ng customers natin. Ani Sheena. Tumalima naman ang ilang empleyado. Nagpaalam at iniwan na sila sa lobby. Puisit! Ibinato ni Barry ang hawak na ice pack. Please calm down, kuya. Calm down, Sheena. Nahaharap ako ngayon sa maraming kaso na wala akong kinalaman. Bakit kasi naging masyado tayong mabait sa mga empleyado natin? Tayo ngayon ang naputokan ng pagka-incompetent nila. What if I end up in jail, ha? Nag-aalalang sambit ni Barry na tumayo. At hinarap ang kapatid na kasama niyang hinaharap ang pinakamatinding krisis ng kanilang kumpanya. Hindi pa sila sigurado na mga empleyado nila sa warehouse ang salarin ng lahat, lalo ang pagkawala ng mga laman ng mga cargo ng client nila at pagkadelay ng sobra-sobra ng mga deliveries. Pero ginagawa nilang magkapatid ang makakaya nila para mapanagot ang dapat managot. That won't happen. We will find a great lawyer for all these cases, kuya. Siguradong sagot ni Sheena. At pinakatitigan siya sa mga mata na nakapagpigil ng galit niya. Ang gawin mo ngayon, pumunta sa office mo at mag-isip-isip. Ako na bahalang maghanap ng abogado. Bilin pa nito bago yumakap sa kanya. Everything is gonna be alright, kuya. Tumango naman siya. Bagsak ang mga balikat na sumakay sa elevator. Iniwan niya ang kapatid at sekretaryo sa lobby. Niluwagan niya ang kurbata at pagod na umupo sa swivel chair pagpasok sa CEO office. Pinaikot-ikot niya yon. This is unbelievable.
wika ni Barry. Nagsimula lang ang problema sa pagkawala ng ilang laman ng mga balikbayan boxes na isa sa pangunahing serbisyo ng kumpanya nila. Hanggang sa lumala pa yon dahil sa hindi niya mapagkakatiwala ang mga empleyado, na siguro ay nagdamdam dahil sa ugali niya. Istrikto talaga siya pagdating sa trabaho. Baka na masama ng mga ito sa tuwing sinisita niya ang ilang pagkakamali, lalo na sa isa sa kanilang warehouse. Siguro, hindi naintindihan ng iba sa mga ito ang kahalagahan ng kanilang trabaho sa mga tao. Kredibilidad ng kumpanya ang iniingatan nila, ngunit sa isang iglap lang ay nasira yun agad. Huminto siya sa pag-iisip at hinarap ang laptop. No. Ani Barry nang makita ang mukha niyang nakangudngod sa sahig at nasa headline na naman. Kung noon ay laman siya ng balita dahil sa pagiging gwapong CEO at nangungunang bachelor na habulin ng mga babae na laging tampok sa mga business magazines. Ngayon ay pinagpipiestahan na siya dahil sa eskandalo. Mabilis siyang nagtipa sa laptop. Notable lawyer. Paglalagay niya sa search bar ng salitang yun, at halos ipasok niya ang mukha sa screen dahil sa isang babae ang unang lumabas sa Google. Solana Mauricio, a 30-year-old licensed attorney. A corporate law specialist. Basa niya sa background ng babae. She's the one. Siya magsasalba sa akin sa kahihiyan na to. Agad siyang tumayo. Lumabas ng opisina. Nakasalubong niya ang kapatid na si Sheena na may daladalang tablet. Hey kuya, nakontak ko na si Attorney Gallego. May appointment na tayo sa Cancel it, Sheena. Putol niya sa sinasabi nito. Ha? I found the right lawyer for me. Really? Sino? Makikilala mo rin siya. For now, kakausapin ko muna siya. Naglakad na ang binata at taas pa ang mukhang isinuot ng sunglasses. Teka kuya, hindi ka man lang ba magpapa-appointment? Habol ni Sheena. Hindi na kailangan ng isang Barry Miguel Crisostomo ng appointment. Iharap ko lang ang mukha ko sa kanila. For sure, ikakansila lahat ng abogado na yun ng mga lakad niya. Mayabang niyang sagot habang palayo. Walang makakatanggi sa isang bachelor na tulad niya. Kahit siguro kontrobersyal siya ngayon, hindi pa rin matatakpan niyon ang karisma niya sa mga babae. Puno siya ng pag-asang nagtungo sa isang law firm kung nasaan ang abogadong pakay. Good afternoon. Bati niya sa isang babae nang makapasok sa building ng maliit na law firm. Matamis ang ngiting ipinakita niya nang ipinatong ang siko sa front desk. Hi sir, ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Tanong naman nito. I'm looking for Attorney Solana Mauricio. May appointment po ba kayo sa kanya today? Yun nga wala. Baka pwede namang makausap siya kahit sandali. Pinalakad niya ang dalawang daliri sa ibabaw ng desk palapit sa babae. Strategy niyang landiin ito upang mapapayag. Sir, pasensya na po. Gusto ko po kayong pagbigyan kaso mahigpit na bilin ni attorney. Kung walang appointment, hindi po pwede. Hindi pa rin sumuko si Barry at nagpaganda pa ng mga mata. Tell her it's the CEO of Pinoy Cargo Express Company. Please. Pakyut pa rin niya. Nag-isip pa ang babae na hindi mapigilan ang ngiti bago kinuha ang telepono na nasa gilid. Subukan ko po, sir. Thank you. You're such a sweet girl. Patuloy niyang panguuto dito. Hello, Attorney Mauricio? Wika ng babae sa kausap sa telepono. Yes, Jean. Sagot ng dalagang abogado habang patuloy sa pagbabasa sa hawak na papel. Hindi lang taglay ni Solana ang ganda, pati na rin ang talino. Isa siya sa pinakamagaling at kilalang abogado sa bansa. Lalo na pagdating sa mga corporate cases. Isang dalagang dedicated sa propesyon. Ang mga magulang niya ay respetado at retired din ng mga abogado. Ang mga ito ang naging inspirasyon niya sa pagtulong, lalo na sa mga taong naghahanap ng hustisya. May kain po rito sa labas, attorney. Patuloy ng administrative assistant na si Jean, na naging kaibigan na rin niya. Client, anong pangalan? Sandali niyang tinignan ang notebook ng mga pangalan ng kliyente na makakaharap niya ng araw na yon. Si Mr. Barry Miguel Crisostomo po, attorney. Oh, wala siya sa list ng appointment ko. Alanganin ang ngiti ng assistant sa binatang mayabang pa rin nakapatong ang siko sa desk at ang sunglasses ay nasa ibaba ng ilong. Yun na nga po, attorney, pero sabihin ko raw po ang pangalan niya sa inyo at kilala niyo na raw po siya. Ano naman kung malaman kong pangalan niya? Wala siya sa list ng kliyente ko. Kung gusto niya talaga ako makausap, magpa-appointment siya.
Sige na, Jean. Marami pa akong trabaho. Naiiling na ibinaba ng dalagang abogado ang tawag bago nagpatuloy sa pagtatrabaho. Kailangan kasi niyang ihanda ang sarili, maging ang ilang dokumento para sa magiging hatol sa isang kaso na ilang buwan na niyang hawak. Isa itong matandang kliyente niya na retired na, pero hindi ibinigay ang retirement fee ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nito ng ilang dekada. Sa lobby ng law firm naman, ay maglalakad na sana si Barry para pumasok sa loob ng opisina ni Solana. Sigurado siyang pumayag ng abogada na makausap siya. Ano, papasok na ako ah. Sabik na ni Barry sa pagkakalang masisilaw ang dalaga sa pangalan niya. Teka lang po sir, hindi po kayo haharapin ni attorney. Wala po kasi kayong appointment sa kanya. Hinarang siya ng assistant. Nakapahalang pa ang mga braso nito. Sinabi mo ba ang pangalan ko? Complete name ba? Imposibleng hindi niya ako harapin, miss. Sigurado siyang kung ibang babae lang ang pinuntahan niya, asikasong-asikaso na siya. Pero bakit ang magaling na lawyer na ito hindi siya hinaharap? Ginelle, go ahead. Doon tiningnan ni Barry ang babaeng nagsalita mula sa pintuang nagbukas. Dahan-dahan niyang inalis ang sunglasses dahil ngayon ay nakikita na niya ang isang magandang babae. Nang itaas niya ang muka, ay mas lalo siyang nabighani rito. Tila anghel ang nakikita niya ngayon. Formal at kitang-kita ang magandang katawan sa suot nitong kompletong pantsuit. Nakadagdag din sa kaakit-akit nitong aura ang suot nitong salamin sa mga mata. Jean, pupuntahan ko lang si Mr. Martinez. Final ruling ng case niya ngayon. Kaswal na paalam ni Solana sa tauhan nang lumapit sa front desk. Yes po, ma'am. Ngumiti si Solana at humakbang pero may humarang sa daan. Doon lang nito napansin ang isang lalaking tulala at nakanganga. Excuse me? Tanong ng dalaga. Piniling nito ang ulo nang hindi tumugon si Barry, kaya humakbang si Solana sa kabila. Pero muling hinarangan ng lalaki ang daan. What's wrong with you, mister? Nagtitimping tanong ni Solana. Sinalubong ang tingin ng estranghero. Hi, I'm Barry Miguel Crisostomo. Nauutal na pakilala nito na ikinataas ng kilay ni Solana. Actually, I was the one who requested to see you. Paliwanag niya na napakurap-kurap. Wala kasing emosyon siyang pinagmamasdan ng kaharap na babae. Sinulipan lang siya ng abogada. Medyo intimidating ito pero malaanghel ang magandang muka. Ay, si Mr. Crisostomo. Pero hindi kasi nag-entertain ng mga abogado rito sa prime legal firm nang walang appointment. Kasi may mga kliyente na kaming kausap sa araw na to. Excuse me. Bali walang sagot nito sabay hakbang. Wait, attorney. Pigilang inis ni Solana nang itaas ang mukha matapos humarang na naman si Barry sa daan. You know what, attorney? I'm the CEO of Pinoy Cargo Express Company. Maybe you can spare me a minute. Napangiti ang dalaga nang makitang pinaganda pa ng binata ang mga mata at ang ngiti nito nang sabihin yon. Natawa na lamang si Solana sa isip. Alam nito ang ligaw ng bituka ng ganitong klase ng lalaki. Nakakala yata ay lahat ng mga babae ay maaakit sa itsura at pera. Pardon, Mr. Crisostomo. Elderly ang kliyenteng sasamahan ko ngayon. Siyang may appointment sa akin. At mas uunahin ko siya kaysa sayo kahit na CEO ka pa ng isang gold company. I can't be late. Please excuse me. Sinulipan pa ni Solana ang relo. Umalis naman ang binata sa daan kaya dire-diretsyong naglakad ang dalaga. Wala nang nagawa si Barry kundi ang sundan ng tingin ang balingkinita na abogadang pababa ng ilang baitang sa hagdan. Isang magandang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi niya inaasahang ganoon kaganda at kasexy ang isa sa pinakamagaling na attorney sa bansa. Mas lalo tuloy niyang ginustong maging tagapagtanggol niya to. Saan korte siya pupunta? Baling niya sa assistant ni Solana habang hinahabol ng tingin ang kotse ng dalaga. Sa Regional Trial Court po sa Makati. Okay, thank you. Patakbo siyang nagtungo sa kotse. Agad na sinundan ng sasakyan ng dalaga. Habang nagmamaneho ay tumunog ang kanyang cellphone na nakakonekta sa kanyang CarPlay. Nakarehistro roon ng pangalan ng bunsong kapatid. Ni-loudspeaker niya yon upang hindi siya maistorbo sa pagmamaneho. Yes, Sheena. Bungad niya rito sa kabilang linya. How is it, kuya? Kamusta ang abogado na pinuntahan mo? Did you get her service? Hindi pa. Sinusundan ko pa siya. Tinanaw niya ang nauunang kulay pula na sedan. Sinusundan, kuya? Oo. Kuya Barry, please. Baka babae ang inaatupag mo kahit na may hinaharap na issue ang kumpanya.
Isettle muna natin to bago mag-stock ng babae. Pwede ba? Yes, I know. Hindi lang basta-basta babaeng sinusundan ko ngayon, Sheena. Sumunod ang sasakyan ni Barry sa pagliko sa isang intersection. Then who is she? Makakatulong ba siya sa atin? Siya ang abogadong kailangan ko. Wala akong appointment sa kanya, pero kayang-kaya to ng karisma ko para hawakan niya ang mga kaso ko. Kaya huwag ka muna magulo, okay? I'm driving. Kuya, I'm going to convince Attorney Solano Mauricio to be my lawyer. No worries. I know what I'm doing. We will get through this little sis, okay? Okay. May tiwala ako sa'yo, kuya. Pinutol na ni Barry ang tawagan nila nang makitang nasa parking na ang sinusundang kotse. Sisiguraduhin niyang hindi siya uuwi nang hindi nahahawakan ng abogado na ito ang kaso niya. Malakas ang pakiramdam niya na si Solana ang sagot sa problema ng kumpanya nila. Samantala, inihinto ni Solana ang kotse. Nilingon niya ang sasakyang kulay abo na huminto rin sa di kalayuan. Ramdam niya ang pagsunod nito sa kanya kanina pa. Hindi niya alam kung sino yon. Iniisip niyang baka isa sa mga kalaban ng kanyang kliyente o taong ipapahamak siya. Pero dahil nakarating na naman siya sa pakay ay hindi na siya nakaramdam pa ng kaba. Medyo marami ring tao sa paligid. Attorney Sol! Otomatiko siyang napangiti nang masilayan ang may edad na lalaki na kliyente. Si Mang Oscar na isang janitor noon at tumanda na sa pagtatrabaho pero pinagkaitan ng makatanggap ng retirement fee sa pinapasukan nitong kumpanya. Ilang dekada yung hinuhulugan ng matanda sa kumpanya para sa pagre-retiro nito pero hindi ibinigay dito. Magandang araw, Mang Oscar. Kamusta ho? Ayos lang, attorney. Ito nga pala para sa'yo. Inabot nito ang isang timba na may nagtatalunan pang buhay ng mga isda. Para saan ho to? Hindi ho pwedeng mag-ihaw sa loob ng korte. Biro pa niya nang kunin yun. Pasasalamat ko lang yan sa'yo dahil hindi ka na nagpapabayad bilang abogado ko. Anang matanda. Hindi ho ako nanghihingi ng kapalit, Mang Oscar. Ang maprotektahan ko kayo at maibigay sa inyo ang dapat na sa inyo ay sapat ng bayad. Seryosong sagot ni Solana. Hinawakan pa niya sa balikat ang matanda. Nakasanayan na niyang gawin ang libreng serbisyo lalo na kung may edad na ang kliyente at wala talagang kakayahan na magbayad sa abogado. Noon pa man, yun na ang layunin ng kanyang mga magulang at gusto niya yung sundan. Hindi na niya mabilang ang kasong hinawakan niya ng libre at isa na rito ang kaso ni Mang Oscar. Pero salamat ho rito, Mang Oscar. Nadalhin ko na muna to sa kotse. Kinuha ni Solana ang timba kahit nabibigatan at ipinasok sa car compartment. Wala siyang pag-aalala kung mag-aamoy malansa ang kotse niya. May takip naman ang timba kaya siguradong hindi tatalon ang mga buhay na isda. Muli siyang lumapit sa matanda matapos isara ang likod ng sasakyan. Halika na ho, Mang Oscar. Ipaglaban natin ang karapatan niyo. Iginiya niya ang matandang umakyat ng baitang ng hagdan patungo sa loob ng regional court. May ngiting lumabas si Barry mula sa pagkukubli. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng dalaga. Namamangha itong hinawakan ng dibdib. Para bang literal na kinuha ng abogada ang puso nito. Humahanga si Barry hindi lang dahil sa kabutihan ni Solana bilang abogado, kundi maging bilang isang tao. Muling sumunod ang binata sa dalawa papunta sa korte. Tahimik nitong inokupahan ng silya nang makapasok sa loob ng silid. Kasalukuyan ang nakikipagtalistasan sa kalaban na abogado si Solana. Ang karapatan ng isang manggagawa ay dapat ipinagkakaloob ng tama at patas. Nagtrabaho si Mang Oscar ng tapat sa kumpanya niyo, kaya karapat-dapat lang niyang makuha ang dapat na sa kanya matapos niyang magsilbi ng 20 taon sa inyo. Isa pa, kinakaltasan niyo siya ng 10% kada sahod para sa inaasahang retirement plan. Pero bakit pati yun ay hindi niyo rin balak na ibigay sa kanya? Hindi niyo na nga siya binayaran ng separation pay, pati ba naman retirement plan niya hindi niyo pa rin ibibigay? Nangingibabaw ang malakas na boses ni Solana habang nasa gitna ng korte para sa huling argumento ng kaso. Tahimik namang nakikinig ang lahat. Ganoon na rin ang patango-tangong judge sa gitna. Your Honor, nariyan sa mga ebidensya ang lahat ng payslip ni Mang Oscar na nagpapatunay na kinakaltasan siya ng 10% mula sa sahod niya for his retirement plan. At nakasaad din sa kanyang kontrata sa kumpanya na pirmado ng kumpanya na sa oras na nagretiro ang empleyado nila, meron silang makukuhang separation fee. Pagpapatuloy pa ni Solano, sinuri namang maigi ng judge ang mga dokumentong kanyang isinumite. Makalipas ang halos kalahating minuto na pag-aaral ng judge sa dokumento, inanunsyo ng ibibigay ang hatol.
Matapos ang masusing pagsisiyasat at pag-aaral sa mga ebidensya na iprinesenta sa hukuman, ang akusado, Guanzon Corporation, ay napatunayang may obligasyong bayaran ang separation fee at retirement pay sa complainant na si Oscar Abariel. Ang Guanzon Corporation ay pinagkakatiwalaang bayaran sa complainant sa loob ng 2 linggo ang kabuuang halaga ng 450,000 para sa 20 years na pagsisilbi ng complainant sa kumpanya at 2 million pesos para sa kabuuang halaga na naihulog sa retirement plan ni Oscar Abariel sa loob ng 20 years. Ang Guanzon Corporation ay pinapayuhan na mag-implement ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak na ang empleyado ay mabayaran sa itinakdang oras. So ordered. Ipinukpok na ng judge ang hawak na wooden hammer, tanda na sarado na ang kaso. Halos mapaiyak naman si Mang Oscar sa saya. Sa wakas ay mae-enjoy na nito ang pagre-retiro. Dahan-dahang napalingon si Solana sa lalaking nakatayo pa habang pumapalakpak. Ngumiti sa kanya si Barry na kanina lang ay kaharap niya sa law firm office. Ang galing mo. Bilib na sambit pa nito. Naiiling na lang siya sa lakas ng boses ng lalaki. Halatang kulang ito sa pansin kanina sa firm. Kaya minabuti niyang harapin na lamang si Mang Oscar. Maraming salamat ho sa pagtulong at pagsama niyo sa akin hanggang sa dulo, attorney. Saan ng matanda? Wala akong anuman. Masaya akong makatulong sa inyo at makamit ang nararapat para sa inyo. Tatawagan ko kayo sa oras na ibibigay ng inyong separation pay at retirement pay. Mag-uusap po kami ng abogado ng Guanzon para sa schedule. Niyakap siya ng matanda na hindi na napigilang maluha. Si Barry naman na nakatayo sa isang gilid ay parang paulit-ulit na pinapana ni Cupido ang puso dahil sa nasasaksihan sa dalaga at kliyente nito. That makes her even more beautiful. Nawika niya habang pinagmamasdan ng abogada. Sir, tapos na po. Pwede na po kayong lumabas. This way po. Napatingin siya sa empleyado ng korte na lumapit sa kanya. Hindi na siya nakasagot nang ituro nito ang malaking pinto. Naglakad siya roon habang nakapaling ang liig sa babaeng gusto pa sana niyang kausapin, ngunit abala pa. Nang matapos ang pakikipag-usap sa abogado ng Guanzon, ay lumabas na si Solana ng courtroom. Pababa ito ng hagdan patungo sa parking lot nang matanaw si Barry. Napailing ito nang makita ang lalaki na prenteng nakaupo sa harap ng kotse ng dalaga. Alam mo bang pwede kitang kasuhan ng trespass to shuttles dahil sa pag-upo mo sa kotse nang walang pahintulot? Formal na sambit ng dalaga. Otomatikong napatayo si Barry at ngumiti. Masyado ka namang seryosa sa buhay, Attorney Mauricio. Hindi ko naman masisira ang kotse mo. At kung masira ako man, I can give you a new one. Ano bang gusto mo, Tesla? Ang gusto ko, umalis ka sa kotse ko. Putol ni Solana sa sinasabi niya. Napilitang lumayo ng bahagya si Barry. Seryosong binuksan ng babae ang pinto ng kotse pero hinawakan yun ng binata. Hindi mo ba talaga ako kilala, attorney? Nakangiting pagyayabang ni Barry. Well, the last time I checked, you were facing ongoing legal matters, Mr. Crisostomo. Gusto mo pa bang isa-isahin ko lahat ng yon? Napunit ang ngiti ng CEO. Si Solana na ang may mayabang na mukha ngayon. Usap-usapan na ng ilang colleagues nito si Barry, kaya hindi lingid sa kaalaman ng abogada ang kinakaharap ng binata ngayon. Akmang bubuksan na nito ang pinto ng kotse pero pinigilan na naman yun ni Barry. Nagtitimping sinalubong nito ang tingin ng lalaking papansin. I need you. I need you as my lawyer, Attorney Solana. Seryosong wika ni Barry. I'm sorry, Mr. Crisostomo. Hindi ako tumatanggap ng kliyente na mapang-abuso sa mga empleyado. I'm aware of your case. Nakabalandra lang naman ang kumpanya mo sa balita palagi. Muli nitong bubuksan ng pinto ng kotse pero mariin pa rin ang hawak ni Barry roon. Last time I checked, you were a lawyer, not a judge, attorney. Please refrain from judging me. I am innocent until proven guilty. Now, please be my lawyer. Samahan at ipagtanggol mo ako sa mga kaso ko. I'm not a bad employer. I'm also a victim here. That's why I'm begging for your service. I believe kaya mo akong ipaglaban at ipagtanggol. Bakit ako, Mr. Crisostomo? I mean, you can hire a top lawyer from a private law firm. Kaya bakit ako? Pagtataka ni Solana. Alam naman nitong may maipagmamalaki ito pagdating sa pagiging isang abogado. Pero alam din nitong mas marami pang magaling dito. Lalo na at kilala si Barry sa business world. Simple lang, attorney. Nakita ko sa iyo na ang pagiging abogado ay hindi lang trabaho, kundi nasa puso mo.
Patunay dyan ng mga tilapia sa kotse mo. Napakurap ito sa naging tugon ni Barry. Mr. Crisostomo, I'm a very busy woman. Kung wala ka nang sasabihin na, alis na ako. Again, full na ako ng mga kliyente. Hindi na kita maidadagdag sa list ko. Marami namang mahuhusay na abogado sa bansa. Sila na lamang ang kunin mo. Hindi ko lang kailangan ng abogado na mahusay, attorney. Kailangan ko rin ng may puso. Bonus na lang na maganda ka. Malakas nitong binawi ang pinto ng kotse na binitiwan ni Barry. Fine, pag-iisipan kong alok mo, Mr. Crisostomo. Formal nitong wika. Agad na itong sumakay sa sasakyan. Hihintayin ko ang sagot mo, attorney. Ani Barry na kumapit sa bintana ng kotse ni Solana na nakabukas. Umatras lang siya nang iabante na ng babae ang kotse. Bumalik si Solana sa law firm at nagdiretso sa mesa sa loob ng kanyang opisina. Agad niyang hinarap ang laptop. Doon niya nakita sa internet ang gulong kinasasangkutan ni Barry. Fraud, breach of contract at negligence ang mga kasong isinampa dito. Napabuntong hininga na lamang siya at sumandal sa kinauupuan. Sandali siyang natahimik pero hindi rin nakatiis at tumayo. Wala naman siyang pagpipilian dahil tinatawag siya ng kanyang trabaho. Tumayo siya at muling lumabas sa opisina. Attorney, wala na po kayong kliyente ngayong hapon? Tanong ni Jean nang daanan niya sa desk nito. May i-check lang ako. You can go home kapag hindi ako nakabalik ng 5 p.m. Sagot niya sabay lakad palabas ng law firm. Sakay ng kotse ay nagtungo siya sa isa sa warehouse ng Pinoy Cargo Express. Ilang minuto lang ang layo niyon mula sa law firm. Naabutan niya roon ng isang gwardya. Magandang hapon, sir. Ito po ba yung warehouse ng PCEC? Pagkumpirma niya. Oo, ma'am. Kaso ipinasara na po ito pansamantala ng kumpanya. Sagot nito nang makalapit ang abogada. Oo nga ho. Gusto ko sana kayong tanungin bilang empleyado rito. May katotohanan po bang lahat ng isyu sa amo nyo? Simula niya. Bilang isang abogado, dapat alamin niya muna ang katotohanan bago niya piliing ipagtanggol ang kliyente niya. Istrikto ho si Sir Barry pero may rason naman. Kadalasan kasi ang mga warehousemen at mga dispatchers dito ay binabato na lamang ang mga packages. Kumbaga ho, hindi iniingatan kaya nagagalit si Sir. Alam niyo ma'am, hindi ko rin ho kayang magalit kay Sir Barry dahil sa pagiging istrikto. Kasi alam ko na may puso siya para sa amin. Nang minsan po na ma-ospital ang anak ko, siya ang sumagot kahit hindi ko naman hiniling. Nauunawaan naming mga tapat sa kanya na gusto lang niyang panatilihin ang magandang reputasyon ng kumpanya. Kaya nagiging istrikto siya, pero hindi yun maunawaan ng iba. Huminga siya ng malalim at tumango nang marinig yun mula sa gwardya. Para sa kanya, sapat na yun para tulungan si Barry at tanggapin ang alok nito na ipagtanggol to. Nang makauwi sa bahay ay pinag-aralan niya ang kaso ni Barry na nakalap niya sa internet. Kinaumagahan, malayo pa lang ay natatanaw na ni Barry ang kumpol ng mga media. Halos araw-araw ay itong sumasalubong sa kanya. Doon na nga rin nag-overnight ang iba. Makakuha lang ng report galing sa kanya. Marahas siyang huminga at sinapo ang noo. Wala siyang pagpipilian kung hindi ay bumaba ng kotse para makapasok sa kumpanya. Yun na si Mr. Crisostomo! Sigaw ng isang lalaking reporter nang matanaw siya. Para namang langgam na naglapitan lahat ng media sa kanya. Sir, ano pong masasabi niyo sa kasong nakasampa sa inyo na patuloy na lumulobo? Ang balita, wala pa kayong nakukuhang abogado. Totoo po ba yun? Pare-parehong tanong ng mga reporters. Abangan niyo na lang ang paglilitis. Please make way. Suwabing sagot niya habang nakayuko at nakatakip ang isang nakatalikod na palad sa muka. Nasisilaw siya sa walang humpay na kislap ng mga kamera. Siguradong makukulong kayo hanggat hindi pa kayo nakakahanap ng abogado. Patuloy ng mga ito habang sinusundan siya sa paglalakad. Mr. Crisostomo! Napahinto siya. Maging ang media ay napabaling ang tingin sa malakas na mga sigawan. Grupo yun ng mga dati niyang empleyado. Hindi pa namin natatanggap ang separation pay namin, Sir Barry. Galit na wika ng isa. Bumuntong hininga si Barry para iwasang magalit. Inaayos ko pang lahat. Hindi ko kayo tatakbuhan. Bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Mapagpakumbabang ani Barry. Akmang lalapitan niya ang mga dating tauhan. Pero napahinto siya nang batuhin siya ng isa roon ng itlog. Nagkislapan ang mga kamera sa CEO na inuulan ng itlog. Nakayuko siya habang nasa harap ng sariling kumpanya.
kahit ang mga gwardya ay walang magawa sa mga galit na empleyado at makukulit na mga media. Gusto niyang magwala sa inis pero mas pinili niyang maging mahinahon kahit na nasasaktan na siya sa ginagawa ng mga ito sa kanya. Itigil niyo yan kung ayaw niyang makasuhan ng physical injury at assault. Napahinto naman ang lahat sa nagsalita. Hindi maayos ang problema kung idadaan niyo sa karahasan ng lahat. Lumapit si Solana kay Barry. Nagmamadaling lumapit ang mga reporters kay Solana. Kayo po ba ang abogado ni Mr. Crisostomo? Tanong ng babae habang inilalapit ang mikropono sa bibig ng abogada. Nilingan nito sandali si Barry na naliligo ng itlog at kahihiyan. Yes, I'm Attorney Solana Mauricio, the PCEC CEO's attorney. Formal nitong wika. Nakislapan muli ang kamera matapos nitong i-anunsyo yon. Really? Pumapayag ka na, attorney? Tanong ng binata mula sa likuran. Binalingan niya ito at tinitigan sa mga mata. Ayaw mo? Balik tanong nito. Siyempre hindi. Gustong gusto kita. Nakita ni Barry ang pagkunot noon ng dalaga. Gustong gusto kitang maging tagapagtanggol ko, attorney. May ngiting pagtatama niya. Hinagod siya ng tingin ni Solana kaya naituwid niya ang likod at pinanasan ang muka na may malagkit na itlog. Kaya mo maglakad? Seryosong tanong ng abogada. Yes. Let's go. Naunang humakbang si Solana na sinundan agad ni Barry. Pero sumunod pa rin ang mga reporters. Huminto lang ang mga ito nang makapasok sila sa loob ng kumpanya. Kuya, what happened to you? Sinalubong si Barry ni Sheena na kabababa lamang ng elevator kasama si Gab. Galit na galit ang mga dati nating empleyado. Binato nila ako ng itlog sa harap ng media. Sagot niya habang pinupunasan ng sarili. Sir. Lumapit si Gab at may inabot na tissue. Thank you. Kinuha niya yon, hanggang sa mapatingin ng sekretaryo at ang nakababatang kapatid kay Solana. Who is this beautiful girl with you? Girlfriend mo, kuya? Curious na tanong ni Sheena. Yes. Huminto lang si Barry ng balingan ng dalaga at pukulin ng tingin. Ay, hindi pala. She's my attorney. Bawi niya. Sinalubong ni Solana ang tingin ni Sheena. Sa pagbabasa nito sa internet ay nalaman nito na ang magkapatid ang may-ari ng logistics company. Hi, I'm Attorney Solana Mauricio, Mr. Crisostomo's attorney. Formal nitong pakilala sa sarili bago inilahad ang kamay kay Sheena. Ikaw ba yung sinusundan ng kapatid ko kanina? Tanong ni Sheena nang tanggapin ang pakikipagkamay ng abogada. Sheena. Awat ni Barry sa kapatid. Now I know kung bakit hindi si Mr. Dominguez ang pinili niya. The reason is quite obvious. Pasimpleng hinagod ni Sheena ng tingin si Solana. She's more than gorgeous. She's smart and has a big heart for her profession. Singit ni Barry, dahilan para sulyapan siya ni Solana. Gab, prepare my office para makapag-usap na kami ni attorney. Dagdag niya. Yes, sir. Tugon nito at umalis na. Let's go, attorney. Sinulyapan ng dalaga ang palad niya na tinuturo ang daan. Humakbang pa siya kasunod ang magkapatid. Pagkarating sa office ay dumiretso muna si Barry sa kwarto na naroon para linisin ang sarili. Nahihiya siya makipag-usap kay Solana na amoy itlog. Mabilisan siyang nag-shower at saka mabilis na nag-ayos ng sarili. Makalipas ang halos 20 minutos lang, ay magkakaharap na silang apat sa mahabang mesa sa loob ng CEO office. Breach of contract, negligence at fraud ang ilan sa mga kaso mo, Barry. Simula ni Solana habang binabasa ang papel na naglalaman ng mga kaso ng binata. Makukulong ba ako, attorney? Nag-aalalang tanong ni Barry. Ibinaba nito ang hawak at sinalubong ng tingin ng CEO. May ginawa ka bang masama? Balik tanong naman nito. Wala, I think. Bukod sa napagsabihan ko lang ang ilan sa mga tao ko sa warehouse na ingatan ng mga balikbayan box. Seryosong paliwanag niya. Little did we know na nagtanim na pala ng galit ang mga tao sa warehouse. Singit ni Sheena. At ginamit nila yon against my brother. Sadya nilang sinisira ang mga packages na tinatago. And worse, they're stealing our clients some items inside the box. They even make false documentations, dahilan para mas makaladkad ng PCEC. Malungkot na dagdag pa ni Sheena. Kahit gaano kalito kalaki ang isang kumpanya, kinakailangan ng maayos na communication between the bosses and the employees. Anong step na ginawa niyo about this?
Tanong ni Solana. Nakapaglabas na ng public statement ang legal counsel ng company regarding this issue before sila mag-resign. Sagot naman ni Gab. Inassure namin sila na maayos to at mababayaran lahat ng kailangang bayaran. Dagdag naman ni Sheena. Yes, that's the right thing to do. Kailangan nating unahin ng pagbabayad sa mga tao nyo. Considering that, pwedeng iurong ang ibang kaso. Wika ni Solana at sinulipan si Barry na pinanonood siyang magsalita. Yun na nga, hindi aabot ang pera namin para bayaran ng halos lahat ng empleyado. Clients sa truck drivers namin. Malaki na ang lugi ng kumpanya dahil sa kababayad sa mga nawalang packages ng mga OFWs. Dahil din sa kaso, hindi na kami makapag-operate kaya walang pumapasok na pera sa kumpanya. Sagot ni Sheena. No, Sheena. Gagawa ako ng paraan. Seryosang wika ni Barry na halata na naaawa na sa kapatid. Magpa-file ako ng entry of appearance sa korte for your representation, Mr. Crisostomo. And magre-request ako ng extension para sa respond natin. After that, i-review ko ang kaso mo. Gagawa ako ng strategy development para sa defense. Magko-collect ako ng evidence at hahanap ng witness. Tapos, magpa-file tayo ng respond denying the accusations. Motion filing to dismiss or to reduce the charges. A-attend tayo ng pre-trial conference to discuss the issues with the evidence. Bago tayo tuluyang mapunta sa korte. Anyway, I have to go. Mahabang pahayag ni Solana at tumayo. Ihahatid na kita sa labas. Tumindig din si Barry. Nagpaalam ang abogada kay Sheena at Gab bago tuluyang lumabas. Wala itong narinig na kahit ano mula kay Barry sa loob ng elevator. Sinamahan siya ng binata hanggang sa parking lot. Binuksan na ni Solana ang pinto ng kotse pero huminto rin siya. At sinulyapan ang binatang nakapambulsa na daig pa ang pinagbagsakan ng langit at lupa. Huwag ka mawalan ng pag-asa, Barry. Hindi ka pa convicted. Ayokong makulong, attorney. Seryosong sagot niya na puno ng pag-aalala sa mga mata. Wala kang tiwala sa akin? Meron. Kung ganon, bakit natatakot ka? Natigilan si Barry. Alam mo, Mr. Crisostomo, ang taong inosente hindi natatakot humarap sa korte. Tumango ng marahan si Barry. Alam naman niyang wala siyang ginawang masama. Hindi lang niya maiwasang mag-alala. Hindi para sa sarili, kundi para sa kapatid at sa kumpanya, maging sa mga natitira nilang mga tapat na mga empleyado. Honestly, I'm feeling much better now. Kasi ikaw ang attorney ko. So, thank you. Pinagmasdan niya ang maliit na mukha ng dalaga. Nakita niyang kinakabahang iniwasan ni Solana ang tingin niya. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. I'm just doing my job. Sagot nito na mas lalo niyang ikinangiti. Payag din akong trabahuin mo. Ikukulong agad kita sa puso ko, attorney. Biro niya. Gusto mong tuluyang makulong? Wait, I don't have your contact number, attorney. Paano kung may kailangan akong itanong sa'yo? Pwede kang tumawag sa law firm namin. Akmang papasok na ito sa kotse nang pigilan ni Barry ang pinto. Can I just get your personal number, attorney? Kinuha ni Barry ang cellphone sa bulsa at iniabot yon sa dalaga. Siyempre, ngayon na iaakyat ng kaso ko sa korte. Kailangan kita. May lukot ang noo na tiningnan siya ni Solana. Pero sa huli ay pumayag din ito dahil may punto naman ng binata. Kailangan nila ng komunikasyon sa isa't isa para sa kaso. Fine. Make sure na may sense ang pagtawag mo sa akin, Barry, okay? Kung di tungkol sa trabaho, huwag mo na akong tawagan. Kinuha nito ang cellphone ng binata at sandaling tinapa ang sariling numero roon. What if I call you and ask you out on a date after the trial? Habol na tanong ni Barry nang nasa loob na ng kotse si Solana. Then don't expect me to pick up the phone. Pambabara sa kanya ng abogada bago pinaandar ang sasakyan. Naiwang nakangiti si Barry na tinatanaw ang pulang kotse ng dalaga. Kahit na mabigat ang pinagdadaanan niya, pakiramdam niya'y gumagaan yon dahil sa maganda at magaling niyang abogada. Sa presensya nito, nakakita siya ng pag-asa. At higit sa lahat, nakadama ng makakasama. Muli siyang pumasok ng kumpanya at pinuntahan si Sheena. Yung mga natitirang pera, ibigay mo na sa mga empleyado. Utos niya sa kapatid pagkaupo sa receiving chair na nasa office ni Sheena. Hindi pa rin yun sasapat, kuya. Milyon ang utang natin sa mga tao natin, plus ang mga running expenses pa natin. Magbebenta ako ng property, Sheena. Kuya, nilapitan siya ng kapatid. I'm fine, Sheena. Kailangan ng mga empleyado natin ng pera. Kung malaki ang nawala sa akin,
Mas malaki ang sa kanila, kaya ibibenta ko lahat ng pwedeng ibenta. Para kahit papaano ay makabayad din tayo sa mga kliyente natin. Desisyon niya. Nang hapon na yon ay pinuntahan niya ang mga property na naipundar niya. Pinabenta niya yon sa isang real estate agent. Isang condominium at 2 bahay yun. Pumunta rin siya sa isang auto dealer para ibenta ang ilan ding mga sasakyan. Naibenta naman agad niya ang mga yon ng ilang milyon. Kahit napalugi ay ayos lang, basta may pang-cover lang sa mga atraso nila. Dahil sa pagod ng katawan at isip, nagtungo siya sa isang bar para mag-relax kahit papaano. Isang whiskey. Ani Barry sa bartender nang makaupo sa stool chair na nasa counter. Habang nagsasali ng alak ay tinawagan niya ang kapatid. Hello, Sheena. Natanggap mo na ba sa bank account mo ang pera? Tinungga niya ang alak na nasa hawak na baso. Yes, kuya. Pero kulang pa rin to sa 500 million natin kailangang bayaran, kuya. Yes, I know. Chinecheck ko na rin ang pera ko sa bangko. Malungkot niyang tugon. Gagawa rin ako ng paraan, kuya. Malalagpasan natin to, okay? Thank you, Sheena. Nasaan ka ba? Nagpapalamig lang. Sige, kuya. Magkita na lang tayo sa company bukas. Okay, bye. Ibinaba na niya ang tawag at nagpasalin ulit ng alak sa baso. Lumalalim na ang gabi at nakahilera na ang wala ng laman na bote ng mga alak sa harapan ni Barry. Lupaypay na rin siya habang pilit na tumutungga ng alak. Sir, may kasama po ba kayo? Tanong ng bartender habang sinisilip ang mukha ni Barry na nakayokyok sa mesa. May nakita ka bang kasama ko? Nakangiting tugon ni Barry nang itaas ang mukha na may malamlam na mga mata. Kung ganun ho, sinong magbabayad ng ininom niyo at sinong mag-uuwi sa inyo? Mukha ba akong walang pera? Hindi ho ba kayo yung CEO na mayroong patong-patong na mga kaso? So, hindi porket may kaso ako, wala na akong pera. May pambayad ako, okay? Mahilo-hilong sambit ni Barry. Pagewang-gewang siyang tumindig. Kinuha ang wallet sa bulsa at binuksan. Pero wala ni isang kusing doon. Kaya umupo muli siya. Ipinagpatuloy ang pag-inom ng alak. Sir, fine, go ahead. Sue me for not paying you. Meron akong magaling na abogado. Mayabang niyang wika bago tuluyang mawala ng malay. Napailing na lamang ang bartender. Samantala, abala sa pagsusulat si Solana sa harap ng kanyang desk sa loob ng bahay niya. Gabi na pero nagtatrabaho pa rin siya. Hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Ito po ba si Attorney Solana Mauricio? Wika ng boses lalaki sa kabilang linya. Yes, sino to? Tanong niya sa di kilalang numero. Nandito ho si Sir Barry, lasing na lasing. Hindi niya ako guardian, mali kayo ng tinawagan. Pero ma'am, yung number niyo po ang narito sa dial number niya. Kaya naisip namin na kayo siguro ang tinutukoy niya kanina na attorney niya. Hindi na po siya makatayo dahil sa kalasingan. Napapikit si Solana sa inis bago ibinaba ang cellphone. Tumayo siya at nag-isip. Hindi rin siya nakatikis. Kinuha niya ang susi ng kotse. Hindi niya ugaling ma-involve sa personal na buhay ng mga kliyente. Pero bakit nga ba siya ngayon sakay ng kotse para sunduin si Barry? Pagkarating sa bar ay agad na bumaba ng kotse si Solana. Pumasok siya sa loob ng bar. Para sa kanya ay ubod ng ingay ang lugar na yon, kaya nga hindi niya nakahidigan na magpalipas ng oras sa ganitong klase ng lugar. Natanaw niya ang komosyon sa bar counter. What's wrong with you? Lasing na tanong ni Barry sa lalaking kaharap. Nagising ang binata matapos buhusan ng alak ng estranghero. Hindi naman to kwarto para matulog ka man. This is bar. Kung inaanto ka na, umuwi ka na. This seat is for a drinker. Sagot ng lalaking maangas. Dami mong satsat. Lumapit si Barry dito at sumuntok pero umiwas ang lalaki. Kaya napangudgod si Barry sa sahig. Napapikit naman si Solana nang makita yon. Nagtawanan ang mga nakapaligid ditong mga lalaki. Akmang hahabulutin ng estranghero si Barry nang mariin na pinigilan ni Solana ang palapunsuhan nito. Natuon ang atensyon ng lahat sa abogada. Kapag sumayad ang kamay mo sa kanya, a complaint will be filed against you. At bilang lawyer niya, sisiguraduhin kung mananagot ka. Banta ni Solana sa lalaking bully. Nakangiting bumitiw naman ito habang pinagmamasdan ng dalaga. Nilapitan niya si Barry. Katulong ang bartender ay nilabas niya ito sa bar at naisakay sa kotse niya. Mr. Crisostomo, saan ang address mo? Tanong ni Solana sa tulog na binata sa passenger seat. Mr. Crisostomo. Ulit niya.
Inalog niya ang katawan nito pero hindi pa rin ito nagigising. Napabuntong hininga na lang siya. Ang dami mo nang ang problema na kukuha mo pang mag-inom. Tingin mo ba matutulungan ka ng alak? Pumalatak na naiiling pa ang abogada. Dagdag lang yun sa sakit ng ulo mo, Solana. Patuloy niyang kausap sa tulog na binata. Dahil wala siyang numero ng kapatid nito o kahit na sino na malapit sa lalaki, ay wala siyang nagawa kundi ang iuwi ang kliyente sa bahay niya. Huwag kang magulo, ang bigat mo. Reklamo niya nang makarating sila sa bahay niya. Akbay-akbay niya si Barry na hindi makatayo ng tuwid. Nang buksan ang pinto ng bahay, ay diretso sila sa kwarto roon. Ibinagsak niya ito sa kama pero nahagip ni Barry ang kamay niya dahilan para mapaibabawan niya ito. Mr. Crisostomo, what are you doing? Kinakabahan niyang wika habang nakatitig sa namumula at gwapong mukha ng binata. Ayokong matulog, attorney. Ungon ni Barry bago siya niyakap. Napasiksik ang mukha ni Solana sa mabangong leeg ng kliyente. Sandali, Halos lumaki ang mga mata niya nang maramdaman ang isang palad nito sa kanyang bewang. Ang braso ni Barry ay pilit siyang kinukulong, dahilan para mapadiin ng husto ang katawan niya dito at makaramdam ng kung anong tensyon. Mr. Crisostomo! Inipon ng dalaga ang lakas. Ipinatang pa ang dalawang palad sa mismong mukha nito para makatayo. Halos mayupi ang matangos na ilong ni Barry. Kahit lasing ka, hindi mo ko maiisahan. Hinihingal niyang wika habang inaayos ang nagulong suot-suot. Hinawi niya ang buhok at pinagmasdan ng kaawa-awang kliyente. Paano na lang si Sheena pag nakulong ako, attorney? Malungkot na sambit nito nang tumagilid. Hindi ka makukulong, pangako yan. Kinaumagahan ay pikit na bumangon si Barry. Katulad ng nakasanayan ay diniretso niya ang banyo sa kaliwa lang ng kama. Nang maramdamang nakapasok sa loob ay agad siyang naghubad ng damit. Nang hawiin ang kortina ng shower ay isang nakakabinging sigaw ang nagpamulit sa kanya kaya otomatiko niyang tinakpan ng alaga gamit ang mga kamay. Bastos ka talagang manyak ka! Luminaw ang nanlalabong mga mata niya nang makita si Solana sa ilalim ng shower. Bumaba ang kanyang tingin sa katawan nito, dahilan para batuhin siya nito ng bote ng shampoo. Tumama yun sa noo niya. Tumalikod kang hudas ka! Nagkamali yata kung dalhin ka sa bahay ko. Nawala na sa isip ni Solana na kliyente nito ang lalaki. Dahil nasanay ito na mag-isa lang sa bahay, ay hindi na nito nilak ang banyo. Takip-takip nito ng tig-isang braso ang maselang parte ng katawan. Hindi ko sinasadya, attorney. I don't know na nandito ka sa CR ko. And I thought this is my house. I'm sorry. Tarantang sagot ni Barry. Inangat ang palad para magpaliwanag. Doon mas lumawa ang mga mata ng abogada nang makita ang itinatago ni Barry. Agad itong tumalikod at nagtakip ng dalawang tenga bago siya sumigaw ng sumigaw. Unang-una, hindi mo to banyo, Barry. Pangalawa, kapag hindi ka pa lumabas, dadagdagan ko mga kaso mo. Kakasuhan kita ng invasion of privacy under Article 26 of the Civil Code, trespassing Article 131 of the Revised Penal Code, acts of lasciviousness under Philippine Law Article 336 of the Revised Penal Code. Sunod-sunod na sabi ni Solana habang nakatalikod sa lalaki. Minemorize mo lahat yun? Humahangang tanong ni Barry. Labas na sabi. Pinanlakihan nito ng mahapding mga mata si Barry. Okay. Hindi sinasadyang mapatingin ang binata sa hubad na likuran ng abogada na maganda ang kurba. I said get out bago pa kita mapatay. Oo na. Tumalikod ito at tuluyan ng lumabas ang nagmamadaling binata. Napakapit na lang si Solana sa pader. Wala pang kahit sinong lalaki ang nakakita ng katawan nito. Si Barry lang. Mabilis itong nagsuot ng bathrobe matapos maligo at nakabihis na nang lumabas ng banyo. Nagpalingaling nga ito dahil wala sa loob ng silid si Barry. Pero hindi muna ito lumabas ng silid, dala na rin ang hiya sa nangyari. Hanggang makalipas ang 20 minutos ay nagpa siya na rin itong lumabas. Naabutan nito ang lalaki na nakatalikod sa may sala. May kausap sa cellphone. Yes, Sheena, don't worry, I'm okay. Nandito ako sa bahay ni Atty. Mauricio. Doon na pagtanto ni Solana na kausap ni Barry ang kapatid. Hanggang sa ibaba ng CEO ang cellphone at isinilid sa bulsa. Nagulat pa si Barry nang sa pagpihit ay makita niya ang dalaga. Pansin naman ni Solana ang pamumula ng kaliwang noon ng kaharap na bahagyang natatakpan ng buhok. I'm sorry about earlier, attorney. Natigilan ang binata nang lumapit ng abogada sa kanya. Itinaas nito ang kamay
at marahang hinaplos ng daliri ang mahapding noo niya. Ito ba yung tinamaan kanina ng bote ng shampoo? Nakatitig lang si Barry sa mukha ng magandang nasa harap niya. Hanggang sa mapatingin si Solana sa mga mata ni Barry. Pareho nilang natitigan ang mga mata ng isa't isa. Mga atras si Solana nang kaibigin ng isang braso ng binata ang bewang nito. Nag-aalala ka ba, attorney? Seryosong tanong niya. Rinig niya ang mabilis na tibok ng puso ni Solana habang hindi inaalis ang tingin dito. Kaya agad itong lumayo. Hindi, yun talaga napapala ng mga manyak. And how dare you talk to me that way matapos mo? Natigilan din ito nang maasiwa sa susunod na sasabihin. Nakita nitong umisi si Barry kaya lalo na itong nainis. Matapos ang alin, attorney? Matapos mo akong silipan. Gigil na sigaw ni Solana. Natigilan si Barry at tinitigan ng abogada. Namumula ang maganda nitong mukha dahil sa tila magkahalong galit at hiya. Tatawag ako ng pulis at irereklamo kita. Tumalikod na si Solana. Itinapat ang cellphone sa tenga pero inagaw yun ni Barry. Ano ba? Akin na nga yan? Reklamo nito na may matalim na tingin sa lalaki. Seriously, attorney? Dadagdagan mo pa ang mga kaso ko imbes na maipagtanggol mo ako? Tanong ng binata habang nakaangat sa ere ang isang braso. Mas matangkad siya ng ilang pulgada sa dalaga kaya mahihirapan itong maagaw ang cellphone sa kanya. Bakit hindi? Sinilipan mo ko. Alangan namang pasalamatan pa kita. Lumapit ito kay Barry at tumingkayad. Pilit nitong inaabot ang cellphone. Ikaw ang kauna-unahang bastos na nakakita ng katawan ko. Iningatan ko to para sa mapapangasawa ko tapos ganun-ganun mo lang nakita. Unang-una, hindi ko kasalanan na hindi ka marunong mag-lock ng pinto, attorney. Pangalawa, hindi mo ko pwedeng kasuhan ng trespassing dahil ikaw mismong nagdala sa akin dito sa bahay mo. At pangatlo, anong pangatlo ha? Init na tanong ni Solana na may matalim na tingin sa kausap. Di pa kakasalan kita. Natigilan ng dalaga. Napatitig ito sa magandang mga mata ni Barry. Nangungusap yun na tila ba sinasabi ang laman ng puso. Gwapo naman talaga ang lalaki. Sobra lang sa kayabangan kaya naiinis si Solana. Pakakasalan kita, Attorney Mauricio. Seryosong ulit niya. Natahimik si Solana at tila naubusan ng katwiran kaya tumalikod na lamang ito habang dinadama ang malakas na tibok ng puso na sa tubing kaharap lang si Barry nangyayari. I'm serious. Give me back my phone, Barry. At pwede ka nang umuwi. Mahinahon at seryoso nang sabi ni Solana habang nakatalikod. Dahan-dahan namang ibinaba ni Barry sa ibabaw ng center table ang hawak na cellphone. Huminga siya ng malalim at muling tinitigan ang nakatalikod na dalaga. Makulong man ako o hindi, pakakasalan kita, attorney. Wika niya sabay hakbang palabas ng sala. Sinundan ng tingin ni Solana si Barry hanggang sa tuluyang mawala. Wala sa sariling tinungo nito ang kusina. Napangiti ito nang makita ang hinihanda ni Barry na kape. Ganoon na rin ang agahan. Seryoso sa paglalakad sa loob ng village si Barry nang makalabas ng bahay si Solana. Kahit pakiramdam niya ay nawawala na unti-unti sa kanyang lahat. Hindi niya magawang mawala ng pag-asa dahil nakilala niya ang abogada na nagpagaan sa kanyang mga daladala. Maya-maya ay halos mapalundag siya nang marinig ang malakas na busina. Sumakay ka na! Sinilip siya ni Solana mula sa loob ng kotse nito. Hindi na. Tanggi niya. Ayaw mo? Huling alok nito. Alanganin niya itong tinitigan. Okay, bahala ka dyan. Akmang iaabante na nito ang sasakyan nang magbago ang isip niya. Sandali lang. Di ka ba marunong mamilit, attorney? Tanong niya sabay sakay sa may passenger seat. Napailing si Solana at nagmaneho na. Hindi na ito nakapag-almusal para mahabol ang binata. Nasaan ang kotse mo, Barry? Takang tanong nito. Naibenta ko na, to pay all my debt. Ano pang binenta mo? Yung mga bahay ko, tibang properties. Pero hindi pa rin sapat na pambayad yun sa lahat ng atraso ng kumpanya. Walang komento ang babae kaya muling nagsalita si Barry. Attorney. Nilinga siya ni Solana. What? Ibibenta ko na rin sana ang katawan ko. Baka gusto mong bilhin. Seryosong wika niya. Nahagip ng kamay ng dalaga ang isang envelope at mahinang inihampas sa mukha ni Barry. Narinig nito ang pagtawa ni Barry. Alam nitong pinapagaan lang ng lalaki ang lahat. Kahit ang totoo ay mabigat ang pinagdadaanan ng CEO. Kahit bagsak presyo, hindi ko bibili ng katawan mo, Mr. Crisostomo.
Pairap niyang sagot. Hoy, attorney, hindi mo alam maraming nag-aabang na babae sa akin. Baka nga kapag pina-auction ko ang sarili ko, abutin to ng 1 bilyon. Kapal, may sira lang sa utak ang bibili sa'yo sa ganyang halaga, no? Kahit ako hindi kita bibilhin kahit piso. E di libre na lang kapag ikaw, attorney. Pangkain lang at tirahan, okay na ako. Hindi ko alam na loko-loko ka rin pala, no? Gwapong-gwapo ka talaga sa sarili mo palagi. Bakit? Hindi ba, attorney? Alam mo, para sa kagaya ko, iba ang definisyon ng gwapo. Mas gwapo para sa akin yung may magandang katangian na lalaki. Eh di ako rin nga yun. Complete package na talaga ako, attorney. Natawa si Solana habang nagmamaneho. Sige na, sige na. Ikaw na ang pinaka-hot na bachelor. Matigil ka lang sa ilusyon mo. Pagsakay ni Solana sa kanya. Sandali silang nagtungo sa korte para maghain ng appeal. Doon din nila nalaman na walang bail ang kaso ni Barry. Kaya't mas lalong dumoble ang pag-aalala nila. Nang makarating sila sa kumpanya ay sinalubong sila ni Sheena. Kuya, hindi mo sinabi na pati ang bahay mo ibinenta mo na pala. Patakbong lumapit si Sheena sa kanya. Kasunod nito si Gab. Napatingin si Barry kay Solana bago pilit nang umiti sa kapatid. Okay lang. Ang mahalaga makabawas tayo sa bayarin natin. Walang bail ang kaso ko. Pwede natin gamitin ang natitirang pera sa pagbabayad sa iba. At kung may matira pa sa savings ko, you start over for a new business. Pero paano ka, kuya? I'm fine kapag okay na ang lahat. Mas magiging maayos ako. Mas mahalaga ngayon ay makabayad tayo sa mga atraso natin para mabawasan ang nagdedemanda sa akin na client. Niyakap siya ng naluluhang kapatid. Mahinang buntong hininga ang ginawa ni Solana. Mabigat sa loob nito na panoorin ng magkapatid. Pumasok na tayong lahat sa loob ng office. Ani Barry ng akbayan ng bunso. Tinawagan ko na si Mr. Uy and he refused na makipag-usap. Itutuloy niya raw ang kaso. Balita ni Sheena nang nasa loob na sila ng opisina. Seryoso na silang nagmi-meeting. Ang tinutukoy nito ay ang isa sa mga matagal ng courier service partner ng kanilang kumpanya. I can't blame him. Malaki na walang pera sa kanya. Sagot ni Barry. Pwede natin siya ulit kausapin at bigyan ng magandang deal. Suwestyon ni Solana. Siguradong kapag sinabi nating babayaran natin ang mga nawala sa kanya, papayag siya. Okay, I can set up a meeting with him. Sinanyasan ni Barry si Gab. Yes sir, tatawagan ko na po ang sekretary niya. Sandaling lumabas ng office ang sekretaryo para gawin ang sinabi. Kung makukumbinsi ko si Mr. Uy, mababawasan ang haharapin ko. Diba, attorney? Seryosong wika muli ni Barry. You're right, Mr. Crisostomo. We need to talk to him. In that case, pwede niyang i-address ang kaso. Kung hindi mo kayang bayaran agad, pwede niyang palawakin ang panahon ng pagbabayad. Pwede mo ring i-offer ang installment. Maya-maya ay bumalik na si Gab. Sir, nasa Batangas raw po si Mr. Uy. Sige, pupuntahan ko siya. Tumayo agad si Barry. Pero sir, ayaw niya raw po makipag-usap sa inyo. Susubukan ko pa rin, Gab. Kayo na ni Sheena ang bahala rito. Sinulyapan niya si Solana. Mauna muna ako, attorney. Paalam niya rito. Anong gagamitin mong sasakyan, kuya? Tanong ni Sheena na tumayo na. Lumapit ito sa nakatatandang kapatid. Magko-commute na lang siguro ako. Malapit lang naman ng Batangas. Pero hassle yun, kuya. Wrong timing kasi nasa talyer kasi ang kotse ko. It's okay, Sheena. I can commute. Sanay naman ako noon. I'll go ahead. Sasamahan kita. You'll definitely need a lawyer. Singit ni Solana na nauna pang lumabas kay Barry. Hindi nito kayang pabayaan si Barry. Napangiti na lamang ang binata at sumunod sa abogada. Naabutan niya si Solana sa parking lot habang binubuksan ang pinto ng driver's seat. Ako na magmamaneho, attorney. Siguraduhin mo lang na hindi mo ibabangga ang kotse ko, ha? Biling ni Solana nang nasa loob na sila ng sasakyan. Yes, attorney. Ako pa. Tahimik ang naging biyahe nila, hanggang sulyapan ni Barry si Solana. Naisip ko na manghiram na lang muna ng pera para makabayad sa utang ng kumpanya. Ang kaso, karamihan sa mga kakilala ko sa business world ay wala nang tiwala sa akin ngayon. Simula niya habang abala sa pagmamaneho. Don't worry about it. Pwede kang humiram ng pera sa bangko, government programs at private lending institutions. I can help you with that. Sa question ng dalaga na nagpangiti kay Barry. Buti na lang talaga nandyan ka, attorney. Nung akala ko'y nawala na sa akin ang lahat, darating ka pala.
Ang unahin mo ay ang kumpanya mo, wag landing Mr. Crisostomo. Kilala kita at alam ng lahat kung gaano kakaloko sa mga babae. Mali ang chismis na yun, attorney. Seryoso ako magmahal pati na sa negosyo. Kaya nga ginagawa kong lahat para maayos na ang problema sa kumpanya. And after this, ikaw naman ang sisiguraduhin kung iaayos ko sa buhay ko. Pahayag niya dahilan para mapatitig si Solana sa kanya. Hindi nito alam kung bakit hindi nito magawang magalit sa narinig. Pakiramdam ni Solana ay may magandang pangarap ang binata para sa kanila. Mabilis man pero alam nitong seryoso si Barry sa mga sinabi. Sa dami ng naging kliyente ni Solana, natutuhan na nitong basahin ang totoo o hindi sa mga mata ng mga ito. At hindi pa nakakita ang dalaga ng katulad ng kay Barry. Hindi yun marunong magsinungaling. Parang nalaman mo na lahat ng tungkol sa akin. And yet, I didn't know anything about you, attorney. Except that you're a top-notch lawyer in our country. May himig na kakaiba ang tono ni Barry. Well, ikaw kasi ang kliyente at hindi ko hinahalo ang personal kong buhay sa trabaho. Minamaneho ko ngayon ang kotse mo. Hindi pa ba personal to sa'yo? I was just doing you a favor, Mr. Crisostomo. Tumango-tango ang nakangiting binata. Sandaling huminto si Barry sa pagmamaneho at hinubad ang suit bago inabot sa dalaga. Here, mahaba ang biyahe. Magpahinga ka muna. Pinanood na lang ni Solana kung paano niya itakip sa katawan nito ang suit. Kapag pagod ka na sa pagmamaneho, gisingin mo lang ako, Barry. Bili nito habang inaayos ang pagkakaupo at pumikit. Napangiti na lang si Barry at sinulyapan si Solana. Naging daan ang pagtanggap nito na maging abogado niya sa nabubuo nilang pagkakaibigan ngayon. Natingin niya ay higit pa. May espesyal pa roon at mahiwaga. Makalipas ang halos 2 oras ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Solana. Wala na siyang katabi at nang sulyapan ang bintana ng kotse ay madilim na. Bumaba siya. Nakita niya sa labas ng gate ng isang beach resort si Barry. Barry? Gising ka na pala, attorney. Kanina pa ba tayong nandito? Hindi naman, kararating lang. Kaso ayaw tayong papasukin ng guard ng resort. Sinulyapan ni Solana ang gwardya at binalingan ang pagod na anyo ni Barry. Tinapik niya ito sa balikat bago niya nilapitan ng guard. Magandang gabi po, sir. I'm Attorney Solana Mauricio. Hindi ba kami pwedeng pumasok? This is open for clients, right? Sorry, ma'am. Ayaw po talaga ni Mr. Uy. Rented po niya tong resort ngayong araw. Sagot ng gwardya. Sa nakikita niya ay wala ring magagawa ang security guard, kaya hinarap na lamang niya si Barry. Bumalik na kaya tayo sa Maynila, Barry? You can go, attorney. Maghihintay na lang ako rito. Sumandal ito sa pader, para bang handang hintayin ang Chinong negosyante kahit na anong mangyari. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tumayo rin sa tabi nito. What are you doing, attorney? Seryosong tanong nito nang lingunin siya. We will wait for him here. Sasamahan kita. You don't have to do this, Attorney Solana. Bakit hindi? This is no longer part of your job. Sino bang may sabing tungkol pa rin to sa trabaho ko? Balik tanong niya. Naghinang ang kanilang mga mata. Nakita pa niya ang maliit na ngiti ni Barry. Hindi ka mananalo sa akin sa katwiran. Abogado ako, Barry. May ngiti na rin niyang sambit. Hanggang sa hindi inaasahang pumatak ang ulan. Mabuti na lamang at may bubong kung saan nila hinihintay na lumabas si Mr. Uy. Sa pag-usod nila para hindi mabasa ng ulan ay magkadikit ng kanilang mga katawan. Lihim niyang tiningala si Barry na hinaharangan pa ng kamay ang kanyang ulo para hindi siya mabasa. Pumasok ka na kaya sa kotse para hindi ka maampiyasan? Sa westyon ni Barry. Paano ka? I'll be fine here. Ako na lang ang magbabantay kay Mr. Uy. Naging abogado mo pa ako kung sa ulan palang iiwan na kita. Wala pa nga tayo sa korte, Barry. Pero baka magkasakit ka, attorney. Pareho silang natigilan ng magkatitigan. Maingat na hinawi ni Barry ang basang hibla ng buhok ni Solana. Walang magtatanggol sa akin kapag nagkasakit ka. Sir, ma'am. Naputo lang matamis nilang titigan nang lumapit ang gwardya na may hawak na payong. Sabay silang dumako ng tingin dito. Nakausap ko ho yung sekretary ni Mr. Uy. Mga 6:00 daw po ng umaga ang labas ng amo niya. Pumasok na lang po muna kayo sa kotse niyo at sasabihin ko sa inyo kapag palabas na sila. Pagmamagandang loob nito bago inabot sa kanila ang isang payong. Salamat ho. Malaking bagay ito para sa amin. Nakipagkamay pa si Barry sa gwardya bago tinanggap ang payong. Binalingan at inalalayan nito sa bewang si Solana. Let's wait for him inside the car.
Inilalayan muna ni Barry ang abogado na makaupo sa passenger seat ng kotse. Pagpasok ni Barry sa kotse ay lumingin muna ito sa backseat para kunin ang suit nito. Pero natigilan ito nang masilayan na naghubad ng suot na cardigan si Solana. Napalunok ang binata nang makita ang manipis na panloob ni attorney. Iwinagbag pa ng dalaga ang basang buhok. Barry. Seryosong tawag ni Solana sa binatang tulalang pinagmamasdan siya. Hanggang sa mahina niyang tapikin ng pisngi nito. Ayos ka lang ba? Yes, oo naman. Umayos ng upo si Barry. Sinubukang itapon ng atensyon sa harap ng kotse. Ito nga pala, attorney. Nanginginig na inabot nito ang suit sa abogada. Put it on before I lose control. Napakunot na si Solana nang makitang naging mahigpit ang kapit ng binata sa manibela. Naging tensyonado rin siya nang mapagtanto ang pagkabalisa nito. Nagmamadali niyang isinuot ang suit nito. Katahimikan ang sandaling namayani sa kanila sa loob ng sasakyan habang parehong pinapanood ang patak ng ulan sa labas. Masarap pakinggan ang natural na tunog ng ulan, pero pareho silang nililipad ang isip habang tahimik. Sa tingin mo kakausapin tayo ni Mr. Yu? Basig ni Solana sa katahimikan. Sumandal ang binata sa headrest at sandali siyang nilingon. I hope so. May pinagsamahan naman kami. Sana pagbigyan niya ako. Don't worry. Pag nakita niyang totoo at sincere ka, I'm sure he'll give you a chance. Salamat sa encouragement, attorney. Naisip ko na hindi naman pala sobrang pangit na nangyari ito sa kumpanya. If this wouldn't happen, hindi kita makikilala. Barry? Solana. Hinawakan ni Barry ang kamay niya. Wala siyang pagpipilian kundi salubungin ang tingin nito. Seryoso ako. Once everything is settled, ikaw nang kukulitin ko. Pangako ni Barry habang hawak ang dalawang palad ng dalaga. Sa lagay na yan, hindi mo pa ba ako kinukulit ngayon? Hindi pa. Iba kaya ako mandigaw. Alam mo, unahin mo muna ang lahat ng legal matters mo. Love can wait. Kaswal niyang sagot. Eh di gusto mo nga naligawan kita. Tila nasabik na sagot ni Barry. May sinabi ba ako? Pero hindi ko tumanggi, attorney. Pero hindi rin ako pumayag, Barry. Nakangiti niyang binawi ang kamay dito. Ang hirap palang pormahan ng abogada. Hindi mauubusan ng katwiran. Reklamo ng binata. Hindi kasi kami naniniwala hanggat walang ebidensya. Tila ba nabuhayan ng loob si Barry sa narinig. What evidence would you like me to present, attorney? Well, sa ngayon wala pa. Maybe after you won the case. I'll do that, attorney. Lahat ng evidence na nagpapatunay na gusto kita, ilalatag ko sa'yo. Let's see. Paglipas ng mga oras ay hindi na napigilan ni Solana ang antok sa kahihintay. Kaya naman ang lingunin ito ni Barry ay natutulog na pala ito, kaya biglang nanahimik. Nakadikit ang gilid ng ulo nito sa bintana. May ingat niyang hinawi ang buhok ng dalaga. Thank you for being here, Solana. Ikaw ang kapayapaan ko sa gulong kinakaharap ko. Did you know that the first time I laid my eyes on you, my heart raced? I think I'm in love with you, attorney. Ayaw mo lang talaga akong seryosohin na liligawan kita after all these trials. Isang halik sa ulo nito ang ginawa niya. Bago hinawakan ang kamay ng abogada. Bahala na kung sa pagising nito ay sampalin siya. Kinaumagahan, marahan ang ginawang pagmulat ni Solana dahil sa nauulinigan niyang sunod-sunod na katok sa bintana ng kotse. Nasisilaw ang mga mata niya nang natuon ang tingin kung nasaan ang gwardya. Barry, wake up! Gising niya sa binatang nakadantay sa kanya. Nagmulat ito at tila naalimpungatan. Iginala ang paningin sa labas ng sasakyan. Si Mr. Uy! Bulalas nito pagkatapos ay agad na bumaba ng kotse. Sumunod naman si Solana dito. Yan po ang van ni Mr. Uy, sir. Wika ng gwardya. Patakbong lumapit si Barry sa sasakyan ng Ginoo dahil umaandar na yon. Huminto naman yon nang mapansin si Barry. Mr. Uy, can I talk to you for a minute? Tanong nito. I'm sorry but the case is already in the court, Barry. Mr. Uy, natigilan si Barry nang hawakan ito ni Solana sa braso. Ito ang sumilip sa van ni Mr. Uy. Good morning, Mr. Uy. Pleasant na bati niya sa matanda. I'm Attorney Solana Mauricio, Mr. Crisostomo's lawyer. My client is respectfully requesting for a brief extension to settle outstanding debts, as he is currently securing financing from banking institutions and government agencies. Paliwanag agad niyang wala ng paligoy-ligoy. Aren't you aware that the warrant of arrest has been issued for Mr. Crisostomo?
See you in court. Umabante na ang sasakyan matapos sabihin yun ng matanda. Napipilitan silang umatras. Barry, tawag niya sa binatang natulala. Makinig ka sa akin. Pigil ang luha niyang hinawakan ito sa magkabilang pisngi. Huwag ka mag-alala, hindi ka makukulong ng matagal. Hindi ko yun hahayaang mangyari, okay? Pangako niya. Nagyakap silang dalawa. Ramdam niya ang lubos na pag-aalala nito. Let's go home, sabi nilang ni Barry. Nagboluntaryo si Solana na siya na ang magmamaneho dahil alam niyang may dinadala sa dibdib si Barry. Tahimik lang siya sa pagmamaneho habang pabalik sa Maynila. Sinulyapan niya si Barry na malayo ang tingin. Pagdating sa Maynila ay nagtungo agad sila sa kumpanya ni Barry. At doon nakita nila sa labas ng building ang naghihintay na media. Ganoon na rin ang mga pulis. Wala sa loob na bumaba ng kotse si Barry na sinalubong agad ng mga reporters. Ginitgit siya ng mga ito hanggang makita niya si Sheena. Kuya! Niyakap siya ng naiiyak na kapatid nang lumapit ang dalawang pulis. Ikaw ba si Barry Miguel Crisostomo? Tanong nito. Bahagyang tango lang ang nagawa niya. May warrant of arrest kami para sa'yo. Habang pinopusasan si Barry ay nire-recite ng pulis ang Miranda rights. Narinig na lang niya ang iyak ni Sheena na inaalalayan na manigab. Ano bang masasabi niyo, Mr. Crisostomo? Mas nagkagulo ang mga media habang sinasalubong sila. Hinawi ng mga pulis ang media para makadaan sila. Hanggang sa mapahinto si Barry sa tapat ni Solana. Sandaling naghinang ang mga mata nila bago siya naiiyak na nilabitan to. Susunod ako sa presinto. Otomatiko niyang niyakap ang dalaga habang pigil ang mga luha. Sir, ma'am, kailangan na po nating umalis. Sa presinto na lang po kayo mag-usap. Singit ng pulis kaya sila napilitang magkalas. Dire-diretso si Barry sa loob ng sasakyan ng pulis. Attorney, nilapitan ng umiiyak na si Sheena si Solana. Magkahawak ang kamay na pinagmasdan nila ang palayong police car. Paano na si Kuya Barry? Ipaglalaban ko siya sa korte. Hindi ko hahayaang tuluyan siyang makulong. Pangako nito. Sabay silang sumunod sa presinto, pero hindi na rin nakausap ng dalawang babae si Barry dahil agad din nila ang binata sa detention cell matapos ang mugshot. Nang unang araw ng paglilitis ay maagang naghanda si Solana. Pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin habang inaayos ang formal na suot. Ngayon lang siya kinabahan sa tagal na niya sa propesyong pinili. Nang maalala si Barry ay huminga siya ng malalim. Matapos mag-ayos ay nagmaneho na siya patungo sa Regional Trial Court. Doon na niya nakita sina Sheena at Gab na naghihintay sa kanya. Sabay-sabay silang pumasok sa loob ng courtroom. Dumiretso siya sa attorney's table, hanggang sa dumating na ang lahat. Napalingon siya nang ipasok si Barry sa silid kasunod ng mga pulis. Malungkot ang ngiting nagawa niya. Sa ilang araw na hindi niya ito nakita ay maluwag sa kalooban niya ngayon na masilayan ito. At doon niya napagtanto ang lugar nito sa kanyang puso. Sa sandaling halos araw-araw niyang kasama si Barry, ay hindi na niya namalayan na nahuhulog na siya rito. Namimiss niya ang kakulitan nito kahit napatong-patong ang problema. Tumango lang ang binata habang palapit sa kanya. Kumusta ka? Tanong ni Solana. Hindi na nakatiis si Barry at niyakap siyang bigla. Maayos na ako dahil nandito ka na. Bulong nito sa kanya. Nang magkalas ay pinakatitigan ito ni Solana sa mga mata. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan na inosente ka, Barry. May tiwala ako sa iyo, attorney. Thank you. This honorable court is now on session. Anunsya ng babaeng staff sa loob ng court. Sabay-sabay silang umupo. Sandali pang nilingan ni Barry sina Sheena at Gab na nasa likod. Nagumpisa na ang hearing. Naroon ang ilang empleyado at mga client ng PCEC na nagsampan ng kaso laban kay Barry. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang paglilitis. Lagi ho kaming inaabuso ni Sir Barry. Basta na lang din niya kami tinanggal sa trabaho. Wika ng isa sa dating warehouse man ng PCEC na nakasalang sa questioning ng abogado ng kalaban. That's not true. Apila ni Barry. Barry, stop. That's not helping. Pigil ni Solana dito. That's not true, attorney. Patuloy na katwiran nito. I know, but please stay calm, okay? Let me handle this. Order in the court, saad ng judge. Hanggang sa matapos ang pagtatanong ng kalaban na abogado sa witness. Kumpiyansa namang tumayo sa upuan si Solana. Sinimulan nitong magtanong sa witness. Sinasabi mong tinanggal kayo ng CEO na si Mr. Barry Miguel Crisostomo
Totoo ba yon? Tanong niya sa witness. Opo, Your Honor. Kung ganon, bakit narito ang kopya ng resignation letter nyo na may pirma nyo ng mga kasama mo na inaakusahan ng CEO ng PCEC na tinanggal kayo basta-basta? Ipinatong niya ang papel sa ibabaw ng mesa. Binigyan din niya ng kopya ang judge. Hindi nakaimik si Pedro, kaya nagpatuloy si Solana sa pag-uusig. At ang mga sulat kamay rin na yan ay hawig sa mga false documentations na pinapasa niyo sa manager niyo sa kumpanya. Hindi po totoo yan. Protesta ni Pedro. Ipinasuri namin sa handwriting analyst at forensic document examiner ang mga nakalap naming ebidensya para patunayan na kayo ang pumirma sa resignation letter nyo at sa mga data na dinodoktor nyo sa warehouse. Paliwanag niya. Nakita niyang pamumutla ng mga empleyadong nasasangkot. Your Honor, sila rin po ang mga tauhan na nakita sa CCTV footage na bumubuta sa mga balikbayan box sa PCEC warehouse. Narito pang footage na aming nakalap bilang ebidensya. Ipinakita niya ang isang video sa korte. Lalong nawalan ng imik si Pedro at ang mga kasama nito habang nakaplay ang footage sa malaking TV screen. At ito pa po, Your Honor, ang paraan nila ng pagtatrabaho kapag walang supervisor o manager na nakabantay sa kanila. Wika muli ni Solana sabay play sa isa pang video. Tumambad sa lahat ng nasa loob ng korte kung paano ihagis ng ilang empleyado nang walang ingat ang mga packages. At kung paano tila naglalaro ang mga ito sa oras ng trabaho. Meron pang mga kusang nawasak ngunit hindi man lang ginawa ng paraan ni na Pedro na ilipat sa panibagong kahon. Bagkus ay pinaghati-hatian pa ng mga ito ang mga lumabas na delata at chocolate sa box. Pinakita rin ni Solana ang maayos na pagtatrabaho ng grupo kapag may supervisor na nakabantay sa mga ito. Kayo na po ang humusga, Your Honor. Nasa ebidensya rin po na kinakausap ni Mr. Crisostomo ang mga tao niya sa maayos na paraan. Pero pagtalikod niya ibalik na naman ng mga taga-warehouse sa masama nilang pagtrabaho. Wika pa niya sa judge. Tahimik na natapos ang unang hearing sa kaso laban sa CEO. Sumama sila nang muling ihatid sa detention cell si Barry. Naroon sila sa harap ng kulungan ng huminto. Salamat, attorney. Wika ni Barry sa kanya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang abogado mo. At gusto kong patunayan na inosente ka. Naalala mo yung pangako ko sa iyo, attorney? Kapag natapos na ang gulong to, liligawan kita. Yes, I remember that. Nagbago na ang isip ko, attorney. Saglit na natigilan ng dalaga. Dahil pakakasalan na kita, Solana. Pagpapatuloy ni Barry. Hinawakan nito ang dalawang kamay ni Solana. Napangiti siya sa narinig. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatili itong tapat sa pangako at hindi nagbago yon. Hihintayin kita, Barry. Tuparin mo yan. Sagot naman niya mula sa puso. I will, Solana. I promise. Sandali siyang niyakap ng binata, at habang niyapos ito ay desidido siyang gagawin ng lahat para maipaglaban ang karapatan at malinis ang pangalan ni Barry. Naniniwala siya noon pa man na inosente ito, kaya mahal man niya ito o hindi, dapat niya itong depensahan tulad ng ginagawa niya sa mga kliyente niya sa firm. Pro bono naman o may bayad sa serbisyo niya. Malalagpasan mo rin to, kuya. Magaling si attorney, hindi kanya pababayaan. Singit ni Sheena. Niyakap din ito ang kapatid bago ito ibinilin sa sekretaryo. Walang magawa ang tatlo kundi malungkot na panoorin ang pagpasok ni Barry sa loob ng selda. Bago umuwi si Solana, ay pinuntahan niya ang bahay ng gwardyang nakausap niya noon sa PCEC warehouse. Kinuha niya ang address nito sa employee information mula sa kapatid ni Barry. Huminto ang kotse niya sa tapat ng isang payak na bahay sa isang barangay. Magandang gabi ho, ako ho si Attorney Solana Mauricio. Ako ho ang abogado ni Mr. Crisostomo. Nagkausap na ho tayo dati. Kayo po si Manggari, di po ba? Ako nga, attorney. Oo, natatandaan kita. Halika, pasok ka. Paanyaya ng matanda matapos nilang mag-shake hands. Ano nga atin, attorney? Kamusta ang kaso ni Sir Barry? Actually, yun po talaga ang pakay ko sa inyo. Pwede ko po ba kayong makausap kahit sandali lang? Tanong ni Solana. Pumayag naman ang matanda. Ipinagtimpla pa siya ng may bahay nito ng kape bago sila iniwan sa sala. Hindi naman ho siguro lingid sa inyo ang kasong kinakaharap ngayon ng CEO. Oo nga ho. Nagpapasalamat nga ho kami sa magkapatid na Crisostomo at kahit tigil ang operasyon nila, ay pinanatili pa rin nila kaming mga gwardya sa warehouse nila para bantayan ng importanteng cargo ron. E ano ho bang pakay niyo, attorney? Gusto ko ho sanang hingin ng tulong niyo, Manggari.
Paano ho ako makakatulong kay Sir Barry? Napangiti siya. Alam niyang makakatulong ito na makita ng korte kung paano magmalasakit si Barry sa mga tao nito. Taliwas sa sinasabi ng ibang mga empleyado. Kukunin ko po sana kayong witness para sa kaso ni Barry. Ay sige po, wala pong problema. Para naman matapos na ang problema ni Sir at Ma'am Sheena. Masayang umuwi ng bahay si Solana. May ilan pa silang witness na dadalhin sa korte sa huling hearing. Sina Sheena at Gab naman ang nag-aasikaso ng paglo-loan ng pera sa bangko at government agency na nagpapautang ng pera sa mga negosyante. Araw-araw ay dinadalaw niya si Barry sa kulungan para sa kaso at para rin makita ito. Kamusta ka rito? Tanong ni Solana nang nasa visiting area na sila ng kulungan. Maayos naman. Kayo ni Sheena. Okay lang kami, huwag ka mag-alala. Pilit siyang ngumiti kahit nangungulila siya sa binata. Sandaling naghinang ang mga mata nila bago kinuha ni Barry ang kamay niya. Baka hindi ko na ito mahawakan kapag nakulong na ako. Tingin mo hahayaan ko mangyari yon? Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito. Hahawakan ko to hanggang sa korte at hanggang sa dulo, Barry. Wala na ako maipagmamalaki sa iyo, Solana. Kung makalabas man ako rito, wala na rin ang lahat sa akin. Hindi ko alam kung paano muli magsisimula. Naluluhang anito. Laging may bukas, Barry. At ang bukas na yun ay magbibigay ng pag-asa sa'yo na patuloy na mabuhay at lumaban. Magsimula ka ulit kasama ako. Naiiyak na sagot ni Solana habang hawak ang kamay nito. Thank you. Mahal kita, Solana. At mas lalo kitang minahal dahil hindi mo ko iniwan sa pangit na parte ng buhay ko. Sa panahong halos ubos na ako. Habang pinagmamasdan nito ang babaeng nasa harap, ay alam nitong noong una pa lang ay pagmamayari na ni Solana ang puso nito. Hindi lang sa ganda ng nakikita ng mga mata nito, kundi pati ang kalooban ng dalaga na maipagmamayabang nito kahit kanino. I don't know if this is the right time to confess, Solana. But I love you so much. Sapat nang marinig ko na mahal mo ako, Barry. I'll wait for you, okay? Sir, ma'am, tapos na po ang oras ng dalaw. Singit ng jail guard. Sabay silang tumayo. Iginiya si Barry ng gwardya pero huminto ito. Lumapit muli ito kay Solana at hinawakan sa magkabilang pisngi si attorney sabay siniil ng halik. Napapikit ang dalaga at nang magmulat ay nakatitig sa kanya ang binata. Mahal kita kahit anong mangyari, Solana. Tumango siya. Nang tumalikod si Barry ay pinanood na lang niya ito palayo. Ipinagdasal niya na sana ay malampasan nito ang pinagdadaanan. At siya naman ay ibubuhos ang lahat para maipanalo ang kaso nito. Hanggang sa sumapit na ang huling araw ng paglilitis. Maagang pumunta si Solana sa courthouse kasama sina Sheena at Gab. Isang ngiti ang ibinigay niya kay Barry nang magtabi sila sa upuan. Hinawakan pa niya ang kamay nito mula sa ilalim ng mesa. Hanggang sa tumayo siya para ipagtanggol na ang akusado. Handang magbayad si Mr. Barry Miguel Crisostomo sa lahat ng naabala, Your Honor. Narito ang pera bilang patunay na hindi niya tinatakbuhan ang obligasyon niya sa lahat ng kliyente at empleyado. At narito rin ang ibang empleyado ng kumpanya para patunayan ang pagmamalasakit ng CEO nila sa mga empleyado. Natahimik ang lahat nang lumabas si Manggari. Maging sa anyo ni Barry ay bakas ang pagkabigla. Napayuko naman ang ilang empleyadong inirereklamo ang binata. Ako ho si Gary De Dios. May 3 taon na ho akong security guard sa isa sa mga warehouse ng Pinoy Cargo Express. At ako po ay handang magpatunay kung paano magtrabaho ang mga empleyado roon. At kung paano ako tinulungan ni Sir Barry na maipagamot ang anak ko. Tuluyang tumulo ang luha ni Barry nang magsimulang magkwento ang gwardya. Nakangiting hinawakan ni Solana ang kamay nito. Bukod kay Manggari ay may iba pang witness na nagpatunay na walang kasalanan si Barry. Hanggang sa diniklara na ng judge na not guilty si Barry. At inuutusan ng korte ang binata na bayaran sa loob ng 1 taon ang lahat ng pagkakautang sa pasahod sa mga empleyado at atraso sa mga kliyente ng kumpanya, kabilang na si Mr. Uy. Matapos maayos ni Solana ang mga papeles ay nakalabas na rin agad si Barry ng kulungan. Muling nag-umpisa si Barry at Sheena sa kumpanya. Ginawa niyang lahat para makahanap ng mga bagong investors. Mahirap man ang paghahanap ng ilang mamumuhunan na magtitiwala muli sa kanila, pero isang negosyante ang nakapansin sa proposal niya at nagbigay ng pagkakataon sa kanila. Baliwala din itong eskandalong kinasangkutan ng PCEC noon dahil mas naniniwala ito sa potensyal ng kumpanya
at ni Barry pagdating sa negosyo. Isang umaga pagkatapos makipag-usap ni Barry sa kaibigan niya na handang mag-invest sa Pinoy Cargo Express, namataan niya agad ang kotse ni Solana sa labas ng restaurant. Napangiti agad ng binata at lumapit dito nang makalabas ng kotse, ang ngayon ay nobyo na niyang abogada. 3 buwan matapos ang kaso ay niligawan niya si Solana at sa kasalukuyan ay 2 buwan na silang magkasintahan. Ang ganda naman ng driver ko. Ano ka? Ikaw ang magmamaneho, no? Mahinang sinuntok siya ng dalaga sa tiyan pero hinawakan niya yon. Hindi pa nakakabili ng kotse si Barry dahil bago pa lang bumabangon. Kaya naman si Solana at Sheena muna ang service niya palagi na labis niyang pinagpapasalamat sa 2 babae sa buhay niya. At natigilan si Solana nang itaas ni Barry ang isang singsing. Napatutok ito sa bibig nang biglang lumuhod ang binata sa tapat nito. Gusto ko sanang mamaya na mag-propose sa'yo, attorney. Kaso ayokong sumakay sa kotse mo ngayon na hindi ko alam kung handa ka nang makasama ako sa biyahe mo habang buhay. Pahayag niya habang nakatingala sa nobya. Solana, you're more than my lawyer. Ikaw ang naging lakas ko at ang pag-asa nung nalugmok ako. Kung wala ka, hindi ko alam kung malalagpasan ko ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. You came into my life at the right time. Gusto ko lang malaman, handa ka na bang makasama ako habang buhay? Will you marry me, love? Yes, Barry. Of course, pakakasalan kita. Walang ligoy na sagot ni Solana. Mabilis na tumulo ang luha ni Barry. Oh God, thank you, my attorney. Tumayo na si Barry at isinuot ang singsing sa daliri ng nobya. I love you so much. Mahal din kita. Ikaw lang ang gusto ko makasama sa habang buhay, Barry. Nagyakap sila ng mahigpit at naghalikan sa labi. Agad nilang ibinalita kay Sheena ang engagement nila. Formal ding namanhika ng magkapatid sa bahay ng magulang ni Solana. Pagkalipas ng 1 taon ay ikinasal na ang dalawa. Maganda na ulit ang takbo ng kumpanya ni Barry. Nanumbalik na ang tiwala ng mga kliyente sa PCEC. Ang mga tapat nilang empleyado ay bumalik na rin sa trabaho, habang ang mga empleyado nilang umabuso sa kumpanya ay banned na sa lahat ng cargo company sa Pilipinas. Wala na ring utang ang PCEC sa kahit na sino. Kaya naman after 1 year ng kasal nila, bumuo na sila ng supling. Biniyayaan sila ng anak na babae, at sa mga sumunod na mga taon ay biniyayaan pa sila ng 2 pang anak na lalaki. Smooth na ang lahat habang masaya silang nagsasama kasama ang 3 nilang anak. Si Solana ay patuloy pa ring pinapatakbo ang law firm, at ito na mismo ang personal lawyer ng kumpanya ni Barry at Sheena. Napagtanto ni Barry na kusa palang darating ang taong makakasama mo at para lamang sa'yo sa hindi inaasahang pagkakataon. Kahit nasa pinakamababang punto ng buhay mo. Darating siya kung kailan higit mo siyang kailangan. At kung dumating siya sa maling pagkakataon, doon kayo susubukin kung tunay ba ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Love and faithfulness are tested through trials. Masaya si Barry na nalagpasan nila yung mag-asawa. Sabi nga, if you don't love me at my worst, then you don't deserve me at my best. And Solana deserves him at his best. At ipinangako niya sa sarili na mas paparamdam niya ang pagmamahal niya kay Solana at sa mga anak nila habang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.